We will continue, mga igsoon, sa atong paghisgot, kabahin sa prosperity. And then, ipadayon nato pod ang part number 2 sa biblical perspectives on prosperity. So, naatay talanawon, naatay pagtanaw sa prosperity, kabahin sa ato ang kaugalingon nga pananaw, which is pertaining to worldly way how to look at prosperity. Masuya ta makakita sa mga tao nga nindot kay og balay. Masuya ta makita sa mga tao nga nindot og sakyanan. Unya diha nag-base ang imuhang pagpaningkamot nga ikaw makaangkon pug kag prosperity. Well, that is a wrong idea of reaching prosperity. Kay ba kang ano? Kung mabribe na kasayawa, mahatagan kaniya sa imuhang giyangungo sa kinabuhi, it will change your heart. Magtanaw ka sa mga pobre, laina na ka. Hilas na kay katanawon, taas na kay ka manulti, di na ka mahimong brother to your brother in spirit, di na ka maduon. Nga naman, muingon maday ka, dili lalim akong pagkabot ani. Apan kato nagtanaw sa prosperity in the biblical perspective, the more ka maintriguhan sa Ginoo sa prosperity, the more ang imong hands open for the needy. Kay dako kaayog kagamitan ang prosperity para sa atong pagkakristohanon, mga kaigsuonan. So nakaisgot na tag tulo ani, padayon nato ang another 3. So 4 to 6 atong isgutan tonight. And number 4 is God's covenant extends to our material lives. Naay covenant nga gihatag sa Ginoo sa iya mga katawhan panahon pa sa Old Testament, mga kaigsunan, ug kana nga covenant nakahigot diha ang panginahanglan sa atong pagpanginabuhi. Mao na nga dili gyud kumutuo, mga igsoon, nga kung ang Kristohanon nangalagad og insakto tinuod according to the will of God, according to the teaching and guidance of the Holy Spirit, magkalisod. Di gyud kumutuo gyud. Ang rason hinoon nganong nagkalisod ang mga Kristohanon, bisag nakita nimo nga perting baklay, painit, mga kaigsunan, but they're doing the work of God according to their own way, not according to the will of God. Mao na ang Ginoo, dili ka panalangin. Because God will not bless those who are only diligent but obedient nga pagkakugihan. Kadaghan mga tao, kugihan, mga kaigsuonan, grabe kugihan, wag yun na dato. Grabe ka kugihan, pero daghag kaaway. Grabe ka kugihan, pero wala gyoy pag-uswag sa iyahang pagkatao, mga kaigsuonan. Kay sayop nga pagkakugihan. Now, kita mga Kristohanon, God is requiring us to be diligent in His work. But to be diligent in His work, mga kaigsuonan, is not enough. We need to follow the instruction of the Lord. Mao na ang requirement para mahimo kang effective gyud sa buluhaton, para ang imong kugi dili masayang. Obey. Obey. Simple kaayo. So ang covenant gihatag sa Ginoo sa iya mga katawhan para unsaon man to? Para himuon siyang lapida, ipapilit sa ilang gungbong. Unsaman? Para himuong kanang unsaman? Di ba para buhaton? It needs to be obeyed. In Deuteronomy chapter 8, God's Bible sa verse number 18 to 20, mga kaigsunan. The Bible says, "But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers, as it is this day." So naay covenant nga gi-establish sa Ginoo sa ilahang kinabuhi, mga kaigsunan, and that covenant, it is the Lord that will provide in order to do it. Kanindot ang Ginoo manugo, unya providean ka nga gisugo sa Ginoo. Dili ka niya pasagdan. Ang problema, mga kaigsunan,
Sa dihang niabot na ang wealth, imo man gi-claim. Muingon din kasi mong kasing-kasing, according to 17, wala na ito gibutang sa atong PowerPoint. Pero akong basahan mga kaigsunan, and thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Maayo kayo ko, mao na nga nadato ko. Sunda ko ninyo. Agoy, agyo mong sunod, anang klase mga tao ingon ana. Kay ang tinuod nga prosperity, gihatag na sa Ginoo mga kaigsunan. Apil na siya sa kasabutan sa diyang gisugo tas Ginoo. Ingon siya, I will provide all your needs. Klaro anang sabot nato sa Ginoo. Pero ang problema mga igsoon, we cannot trust the Lord in that promise. Nangita ta sa atong panginabuhi sa kalibutan, naningkamot ta, gibiyaan na to ang covenant. Unsa may kasabutan na to sa Ginoo karon sa panahon sa simbahan. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that you should go. Kasabutan na, mga kaigsunan, and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Tanawa, unsay inclusive, mga igsoon, nga panalangin. And whatsoever, bisag unsa ang imong pangayoon. Ingon si Kristo mga kaigsunan, igahatag diha nimo. Asa makakita Kristohanon nga nagtuman, naglisod. Apil na, sumpay na sa covenant mga kaigsunan nga kung mutuman lang yun ta, sige sultis Ginoo. Dili la kwarta na ito tan-aon mga kaigsunan, milyon-milyon. There is a covenant. There is a command that we need to bring forth fruit and that your fruit should remain. So, nganong providean makas Ginoo? Because you need to spend. But you must be willing to spend and be spent. According sa prinsipyo ni Apostle Paul, mga kaigsunan, to do the work of God, we must be willing to spend. Now, here's your problem. You're under poverty. Because you did not see the point why God blesses you. Sa diyang pag-abot sa panalangin, ang una gyud nimong gidiskitahan ang Ginoo man. Imo man siyang gitulis hinuon. Unsaon man sa Ginoo pag intrigo og more, nga tulisan man ang iyang gitagaan. Og sa diyang gitulis nimo ang Ginoo, ay gyud kog ingna gamiton animo sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay maunay ikaduha nimong diskitahan mga igsoon, ang pagtabang sa uban. You may do that in order to use them para mo worship sila nimo. Kay nga naman, manggihatagon kay ka, matinabangon kay kanila, but the motive is always wrong. When you rob the Lord, whatever giving you will do out there, wrong motive juga. You are trying to replace God. Muna, mag-careful ta mga igsoon, kay naa ang provision, apan hinumdumi, naa ang mando. Ang mando, importante kayo nga mabuhat so that the provision will stay. Alright? In verse number 19, and it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, wa na ni tithes, wa na nag-first fruit, and walk after other gods, and serve them and worship them, I testify against you this day that ye shall surely perish. Mao nang magkalisod. In verse number 20, as the nations which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish, because, there are reason, you would not be obedient unto the voice of the Lord your God. So, problema ba ang provision? No. Ang problema, ang obedience. We do the work of God, mga kaigsunan, para sa ato ang kaugalingon nga kalipay. Apan ang Ginoo nagtan-aw nimo, wa gyud nalipay kay imo na magikuha. Be sure that when you bring people to Christ, it is for Christ, not for ours. Mga igsoon,
Muna importante kaayo ni ang pagpangalagad sa Ginoo nga masabtan nato mga igsoon nga dili nato ismolon ang kaya sa Ginoo mga kaigsunan, that when you put yourself into the service of the Lord, He will provide. He will provide. Muna sa kanindot mga kaigsunan, may nangalagad aning simbahan na o klaro kay provision sa Ginoo, klaro kay giya sa Ginoo. Realidad na mga kaigsunan, realistic na kay system good na. But why others cannot see? Di ba? And why Christians are not excited? Malibre na gyud ko ani panahon para sa Ginoo. Dili man kana boy nakita sa Ginoo. Unsa iyang buhaton pag ang imong heart disobedient? You will perish. Naglinya naman ni para sa blessing. You will perish in that line. Balik dito, kay adto ka sa poverty. Lisura ra ba gyud ani i-fake ang blessing mga igsoon? Lisod kayo i-fake ang blessing. Kay di man ka mahimong blessing. Mahimo man kang burden. Bisag asa ka mo adto ang tao di malipay nimo, and they will question. If you are bringing the word of God but you are a burden, they will question in their heart. Mao din ay Kristohano, dako kitag tulubagon sa Ginoo ano eh. Kanang napasanginlan sa mga tao ang imong gibarugan mga igsoon, being a Baptist. Napasanginlan nga maoy hinungdan nga ikaw ingon ana imong batasan. Dili ra ba gyud ang tudlo nga ingon ana. Mao na mag-careful gyud ta mga igsoon. God's covenant extends to our material lives. Whatever blessings you are holding today, it should be for the glory of God. It should be for the glory of God. Number 5, prosperity should be viewed as a gift, not a demand. Usay kitab nga ito sa Ginoo, grabe kita makamando. Lord, I declare. Oh, grabe. Mudimand tas Ginoo mga kaigsunan, murag ta og tag-iyas langit. Murag ang Ginoo mo ay atong trabahante dito sa opisina sa langit mga igsoon nga i-release na Lord ang panalangin today. Grabe eh. What a demanding believer. For me, dili na believer. Di ba? Gift na mga igsoon. Nakasuway ba mo nga nangayo mo gift ni demand mo? Dili na gift, order na. Imo na ng order, Shopee na. Di ba? Pagka-gift, di yun takabuot, oy. Mabito na kasagaran mo, ingo na lang, i-cash na lang ninyo kay di ra ba dyan may kabuot sa gift. Unya, di ra sa gift mo kabuot, unsay ganahan sa inyong tagaan. Agree. Oh, labi na imong tagaan, di yun na, hate kay gina niya mga pricing ang mga butang niya, gitagaan ni mong mahalon, di perting laina siyang buot. Kaya ang iya ramang yun, kana ramang yung paliton ron, guba sunod buwan, mao ramang yun na iyang ganahan. Kay para permi bago yung butang. Di ba? Na may mga tao ingon na, di ko ganahan ng mahal kay dugay maguba. Mapulaan ta sa atong gamit. Di ang ilang paliton, katong baratuhon, at least magilis-ilis sila, monthly. Kanin taon mga nagtipid, mamalit og mahalon kay dugay maguba. Lain-laing panlantaw ba no? Pero diri sa buluhaton sa Ginoo mga kaigsunan, God promised prosperity, di na to pwede tan-awon sa lahing nga pagtanaw. Usa ra gyud dapat ang atong pagtanaw ana prosperity, gift na sa Ginoo. Gift sa Ginoo tungod kay kita nangalagad. Di nakakinahanglan mo mando sa Ginoo, Lord, panalangin mi, Lord, tagai mi, ipakita nato sa Ginoo nga willing ta mangabig og kalag, willing ta magdaog bunga mga kaigsunan. You don't need to command the Lord to bless you. Moabot ra na. Mo na agyog ing nga Ginoo, mura man Ginoo nakalimot man eh. Gibuhat naman namo ang tanan, time pa wa pa niabot ng panalangin. Wa pa, pero gibuhat na namo ang tanan. O dapat niabot na. Kinibuhat na magkakastanan. Unsa man tanan nimo gusto o tanan gusto sa Ginoo?
Parehara na sa resources, igsoon. Magbuot yung saon mo ang system, usbon mo. Di ba na pwede? You cannot change the system because it is already established. God has His own system how to release the blessing, mga kaigsuonan. O kinsa ang angeng releasan sa blessing. And that is the system that God installed, mga kaigsuon, sa iyang ministry. And we cannot change it. We cannot change the heart of the Lord. And that is why in Genesis chapter 33, mga kaigsuonan, ito basahon, Genesis chapter 33, 9 to 11. Ingos Bible, and Esau said, kay gibisita siya ni Jacob, mga kaigsuon, I have enough, my brother. Keep that thou hast unto thyself. Knowing nga kani si Jacob, mga kaigsuonan, pirting sukua ni Esau ani niya. Kay para ni Esau, ang para sa iyaha unta, gikawat ni Jacob. Ang iyang sulundunon sa iyang amahan. Karon, dugay na nga panahon. And aning panahon na nagkita sila, mga kaigsuonan. Sa dihang nakita ni Esau si Jacob, wala na siya nasuko. Wala na nasuko. Nga naman, si Esau, nindot na kinabuhi. Ningon ko siya, I had enough. Naanak ko'y kuan, nindot na ako panginabuhi. Si Jacob po, nindot po kaya panginabuhi, kaya gibless siya sa Ginoo. Nag-abot silang balik. Unsa kaha kung ang senaryo, nagkalisod si Jacob, si Esau po, nagkalisod, nagising ko kung wak pa ko kamatis, kumanghod. Nindot unta akong kinabuhi. Pero nakita sila ni Jacob, si Jacob luoy po kayo. Gabaan! Mirisi! Makahanag ito si Jacob yun. Si Esau. Walay reconciliation. Pero ninduta pagkita nilang duha. Puros naman ay, prosperous naman silang duha. So kung magamit lang yun sa insakto ng prosperity, makapabalik og relasyon ay. Makapabalik og relasyon kung ang both parties are not greedy. Di ba? Si Esau, nakapasaylo naman siya. Kay niyo man siya, ayaw na lang kong tagay, keep na lang na sa imuha. Laliman ka, daghan kay sundalo kuyog si Esau. So pwede ito, kumbati na ni. Pero wa man nahitabo ang kumbati. Reconciliation may nahitabo. Pagkanindot nga sila, nag-abot ba? Puros na sila, aduna bitay ikabugas kinabuhi. Wa na away. Reconciliation ang gawas. Usahay kaning prosperity, gamiton sa Ginoo to reconcile people. Pero, sa daghan nga panghitabo, kaning kayamanan sa kalibutan, mo'y naghimog kagubot. Tungod sa kasing-kasing rapod na, mga igsoon. In verse number 10, the Bible says, and Jacob said, Nay, I pray thee, if thou have found grace in thy sight, then receive my present at my hand, for therefore I have seen thy face, as though I have seen the face of God, and thou wast pleased with me. So, mag-picture out na to si Esau, wa na gyud siya nasuko. Unya si Jacob, mga kaigsunan, humble sa kayo siya. Wala siya ningon, kuya, dawata na lang ni bugat ang taong kayo. Uy, kinaman siya mga kamot. Wala siya ningon ba? Gipuy-puy na ni akong kamot. Wala siya ningon, ana. So, dawata na ni akong present ni mo. Kaning naasa akong kamot. So, meaning, iya yung gidagyod with humility. Wala niya gipabit-bit sa iya mga kuyog. Siya gyud personal gyud nag-asnat, mga igsuon sa regalo niya sa iyang igsuon. Mo may gisulti sa Bible, di ba nato pwede ni Osbon. Na then receive my present at my hand. Nalimad ka na unya ang iyang humility, mga kaigsuonan. Ang iyang pagkakita o pagtan-aw sa iyang igsuon, for therefore I have seen thy face as though I had seen the face of God. Wa nagyug ka nasuko nako. Wa nagyud kay kalain ako.
Unya nalipay kang nakakita nako. Mo na ma-imagine nato mga igsuon. No? Siya na kiniingon gisulti man oh. And thou was pleased with me. Di ba? O karon in verse number 11. So gisulti this Bible, take, I pray thee, my blessing, that is brought to thee, because God hath dealt graciously with me, and because I have enough, pareha sila. Puro sila nahimong adunahan, and he urged him, and he took it. Gidawat mga igsuonoy. Ninduta, no? So ang pagdawat ni Esau, dili tungod kay naagyapon siya tinguha nga ilugon sa kamot. Amen? Ang gida ni Jacob, isip blessing. Wala ni demand si Esau. In fact, gibalibaran pa niya. Kita mga Kristohanon ay sigmandos Ginoo. Unas tanan, wadyo ka kawatis Ginoo. Amen? Kita, mo'y sigig pangawat Ginoo. Pero ang Ginoo, faithfully and graciously providing our needs. So, ang atong buhaton, mga kaigsunan, atong iuli sa Ginoo, ang angay natong iuli sa Ginoo, to honor Him, that He owns everything. Si Jacob, pwede naman siya nga kalimtan niya si Esau. Pero wala na niya gibuhat, mga igsoon. Si Esau, pwede sad nga dili niya pasayloon ang iyang manghod kay dako kayong gikuha sa iya, lugaw ra gyud na iya. Dili much. Di ba? Dili gyud much. Isell ang birthright. Oh. Mao na nga sa diyang nahitabo na nga nailad na ang iyang papa, wala gyud siya nahimo. Wala siya nahimo kay kasabutan man nila. So this encounter nila ni Jacob ug Esau reminds us that even broken relationships can be healed through humility, generosity, and God's intervention. Dapat naagyon ang Ginoo. Unya kung naana you have enough, it's good to be generous. Amen. Dili kay oy pangita mo ginyo. Di lalim. Dili ni kanang pinangayo nako. Ako ning hinaguan. Oh, lain na tong pagtan-aw sa kanang tresyon, hinaguan nato. Unsa ka no mahitabo kung namamilyoner gyud mo tinuod? Unsa kay mahitabo sa inyong batasan? Moingon ka nga maayo jud kay ko. Or imo gihapong i-recognize nga ang Ginoo mo'y naghatag ani. Ha? Kay sa point number 1 baya mga kaigsunan, pwede biya ta ma-foul ana. Di ba? Unya ma-foul pag yun ka aning point number 2. O dapat atog yung hunaw-hunaon igsoon. Ang Ginoo maoy mo provide, dili ta angay mo demand. Apan atong himuon ang atong kaugalingon nga angayan nga tagaan sa gift. Ana ray sikreto. So unsa man nato atong kaugalingon para mahimot ang angayan tagaan sa gift? Pakyut-kyut. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Ana kita magbalik-balik diha mga kaigsunan. So what can delight? What can make us delight our life to God? Listen and remember to His command. Asa kaniya gipili, asa kaniya gi-ordain, asa kaniya gipadala, tumana ang iyang gisugo. Simple. Discipleship. Go, preach the gospel, bring forth fruit. That should remain. Klaro kay instruction oy. So how can you penetrate to the heart of the person kung ikaw di ka ka-sustain sa pagpalit sa iyang time? Nga naman, lahi magod ang atong gipangita. It is more than the income, but the soul. And that is why we need to invest.
Ipakita na to nga kuan kay ang atong tinguha nila dili lang kay matabangan nato sila sa ilahang panlawas o sa ilang pamulsa. Hasta sa ilang padulngan inigabot sa panahon nga mamatay sila. Mo na magtinabangay ta, be generous. No, are you willing to do that? Are you willing to do that? Unya kung ano makita nila, trend. Mahimo siyang trend. So, unsay may pag-ila na to, we are not only helping them to go to heaven, but while they are still on earth, we are also helping them to have a better life so that they could serve the Lord. Mao na. Kay, ang magdi na sila pasipadaan sa yawa, kung ang yawa mo kuan nila, guide nila sa pagpanginabuhi anong kalibutan na, wag yun ay favor. Amen? Kaya ngayang amo, unbeliever man. Pero kung kita mismo, may mutabang sa katawhan sa Diyos, we will be the head and not the tail. Amen? Muna, kung na'y mo kontra, anak, mga kaigsunan nga pamaagi sa Ginoo, do not stay close. Distansya juga. Kaya nga naman, we have a work to accomplish. Ayaw dyan mong papatay sa negative people. Alright? So, prosperity, sama sa gift, mga igsoon, dapat atong pagtanaw, muna dili angay manduan para tagaan ta. Kay magpa-cute-cute lang ta, tagaan yung tag-gift nindot. Diba? Kung malipay na to, hello? Kung malipay na to ang atong ginikanan, matagaan yung tag-gift nga maayog yun. Pero kanay atong ginikanan, say kaugtas na to. Sa may ihatag, na malimtan pa na imong birthday. Pero kanay mga buutan, awa na kanang willing ka ika o gasto para sa iya. Katapusan mga igsoon, number 6, the love of money is the root of all sorts of evil. Basig di ka kapanagang ba, inighapak na anak mga kaigsunan, nga balik sa diyang nahigugma ka sa salapi, ang balik anang evil things sa imong batasan, sa imong klase nga kinabuhi, anha na manunga. In 1 Timothy, mga kaigsunan, 1 Timothy chapter 6, verse 5 to 10. The Bible says, perverse disputings of men of corrupt minds and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. Diri kasagaran, mga kaigsunan, nasayop og pagsabot sa mga Kristohanon nga ang pag-gain dili para sa Kristohanon. Atong sabto ni, nganong gibadlong man ni Apostle Paul? Ingon diri mga kaigsunan, una, perverse disputings of men of corrupt minds and destitute of the truth. Mauna sila ang nagunahuna na ang gain is godliness. Mauna nga sa dihang nakaangkon silag sa lapi, mga igsoon, mura na sila tanawa o giblestas Ginoo. Nya way pangalagad. Mauna siya diversion, mga igsoon. Mauna makita ta daghang mga membros, mga kasimbanan, nindot ang kinabuhi, bisag walay simba-simba. Unya nagtuo sila nga gibless mis Ginoo, gigaydan mis Ginoo, pero wa diha sa bulaton sa Ginoo. Nagtuo sila nga ang pag-angkon nila o kayamanan sa kalibutan, godly na sila. Mga igsoon, ayaw sunod ana, ingon ang Bible. From such withdraw thyself, kay dili na gikan sa Ginoo. Na-bribe na sila sa yawa. Mo na magbantay ta igsoon, not merely the money. Kaya unsa man na-i-bless sa Ginoo nimo, sa diyang providean ka sa imong panginahanglan kay nangalagad ka. Unsa may ihatag sa Ginoo nimo? Money man gihapon. Pero nganong diri, giingon man, withdraw thyself, nga kanang mga ni-gain. Ni-gain nga sayop ang ilang thinking about treasure. Unsa man sa klaseng tao, perverse disputings of men of corrupt. Lain ang ilang teaching. In verse number 6,
But godliness with contentment is great gain. Tuwa na. Nadiha mga Kristohanon, tanawa. Kung godly na gyud ta, kontento na gyud ta sa kinabuhi, mao nay panalangin. So dili ta kinanglan mangandoy nga madato ta. O support ko na nga verse good. Kanay mo prinsipyo, kung ingon na imong prinsipyo, daghan mga Kristohanon. Pero si pangayo og support. Wa man ka na kontento, kinangayo man kagyapon. Ayaw pangayo. Contentment man ka. In verse number 7, for we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out. O tanawa, sige ta, o pangandoy manato ta, wa man tayo madad ito sa langit. Kalaglang! Wa may sayop isa imong giingon. Kaya naman as Bible. Pero kay ba ka nganong di katagaan, kay sayop ang imong pagpangalagad. Ang gisulti diri mga kaigsunan, si Apostle Paul is in all status of life. Kung nako sa taas, I need to be contented. Kay ba mo nga daghang mga tao nga dato kayo wa pa na kontento? Wa na kontento. Muna niyo si Apostle Paul, kung abase man ko or na ako sa taas, therewith I am content. Contented siya. Muna, dili basihan ang status. Ang ato nagyubantayan is our obedience. Ang ato pagtuman sa gisugo sa Ginoo. Ingon sa verse number 8, and having food and raiment, let us be therewith content. O tanawa, puros lagi dapat kontento kita. Wa lagi na sayop lagi, kinanas Bible. Pero sabto na to mga igsoon, nganong nanginan na magkagkwarta, basig sayop imong tinguha. Mando na nga makontento ta. Muna ayog suyay imong igsoon, nga napanalaginan, ikaw wala pa. Ayog kasuya. Kontento ka niya, sinang na asinso iyang kinabuhi, malain lagi ka. O dapat kontento ka. Di ka masuya ato mga nindot kayo og mga sakyanan, nindot kayo og panimalay, ingana, nindot og mga gamit, ayaw kasuya, kay kontento man ka. Say, gamito na tong Bible to defend our status. Sakto? Oh, look at verse number 9. The Bible says, but they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drawn men into destruction and perdition. Mayon na siya, you see? Muna may tabo kung madato ta. Muna likayan na to. Kaya ba mo kanang naingunan niya ang kinabuhi? Because when they receive riches, ilara gigamit para sa ilang kagalingon. Wala nila gipagamit sa buluhaton. Ilang tulis ang Ginoo, wala gid sila nagpakita o gugma sa buluhaton sa Ginoo, ila ra gyud gihatag sa ilang kagalingon purely. Mao na nga nasnare. Mao na nga naguba ang iyahang kinabuhi, naguul siya, lalima ka, lust. Sakit na para sa mga Kristohanon nga kinabuhi, mga igsoon, kung nabiktima ka anang kaibog sa kalibutan, which drawn men and destruction and perdition. Ngano man, kay wala niya gihigugma ang Ginoo, ang iyang gihigugma ang salapi. So, kung sa gingon sa Bible sa verse number 10, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Daghan mga Kristohanon nangandoy og salapi. Mao ilang pangandoy sa ilang kinabuhi. Pero ang ilang kasing-kasing walay pagpangalagan sa Dios. Pag abot sa kwarta, gihigugma nila ang kwarta. So unsa nahitabo? Pierced with many sorrows. Erred from the faith. Oh, not the money. Asa na si Piat ang Kristohanon? Sa paghigugma. Higugma ang Dios, dili ang salapi. Mga igsoon. And that is why in verse 17 to 19, unsay giingon ni Apostle Paul kan Timothy, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded,
nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to what? Enjoy. O ingna ko, gibawal man as Ginoo. Kung gibawal nas Ginoo, dili niya ihatag. Right? Dili niya ihatag. Pero nganong gihatag man niya? For us to enjoy. But you need to understand, never love money. But you need to love the giver of money. Mo na'y dapat na tumbuhaton. Mo na kapag nadato na mo, ako yun mo warningan permi. Ayaw gigugma imong salapi. But the one who provided you the money. Kay mo na'y sulti, tudlo nas Bible. Ayaw saligi imong kwarta, apan salig sa buhi nga Dios nga mao'y naghatag anang tanan para ka malipay. O, sa diya madato na ka, wala kay panahon, di na kakasimba. Kay daghan na kay bagong butang sa imong kinabuhi. Imo pang enjoy kay niyon ka nga gihatag des Ginoo nako para ma-enjoy ko. Pero sa gingos Bible, ayaw kalimti ang Dios. Ayaw kalimti. Salig niya, dili anang naangko na nimo. Kay pwede na mawa mga igsoon. In verse number 18, that, o sa may reason, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. So, sa may message sa Ginoo mga igsoon, nganong iya makam-providean para ma-enjoy ka sa imong kinabuhi? Para imo na siyang kanang kayamanan, kanang treasure, kanang prosperity, nga naangko nimo, para naa kay ika-convert ngadto sa pagkadato sa binuhatan. So, sa may lesson diha, gamita imong earthly riches to serve the living God. Ayaw gunaw na, madato na yung ko ani. Di na yung ko magpakita ani simbana. Basta madato na ko, agoy, luuyan mo. Di na yung ko magpakita ani lapu-lapu. Adto na kumupuyo sa kinatumyang bukid. Palit ko helicopter. Oh. Adto na ko puyo dito, nya layo na kay kasimbahan. Nindot na kayong kinabuhi. Pwede na ko mamatay kay in cash na ko. Oh, di na ko kinahanglan mo naog. Lingaw na ko sa kong kinabuhi. Pagkaluuyan mo. You miss the biggest point of prosperity. The reason why God blesses His children, because He wants to use His children mightily. And how can God use His children mightily if you are in poverty? Amen? God can use us mightily. We could provide houses for the homeless. That's mighty according to this world. We can help those who are sick in the hospital that cannot pay the bill. Amen? We can do that. Mudagan na gyud ang Agak Rescue mga igsoon. So asa na dagan ang mga tao, di na sa malasakit, adto na sa Agak Rescue. Unya ang mga doctors, ang ilang sulti, idangup ni sa Agak Rescue. Kaya ang mga doktor ni open sila sa ilang heart for the gospel of the Lord. Mao na nindot kayo na to i-design. Kinahanglan kung unsa nga kayamanan ibubuos Ginoo nato mga igsoon, ato gyud nagamiton para masabwag nato ang ebanghelyo nga gipadala sa Ginoo nato para isabwag aning kalibutan. Amen. We can go to school. We can go to a lot of government kanang institusyon. Daghan kaayo ang angay tabangunon. And all of them have souls. Dapat mo na itong i-aim sa kinabuhi na ito mga igsoon. Kalimti na lang nga, magpatukod kag balay dako. Obviously, God will allow that to happen. Kay, to enjoy God. O di ka ma-enjoy nga, God to ni mo imong balay na itiglimpyo, niya maigo na lang ka mo lingkod, ya ka man, indot kayo, pero ang imong limpyo, malipayon, kay mura po siya dato, dagko siya sweldo. Kung sa imong kanon, mao po iyang kanon. Di ba? Dili katong imong sobra. Apil sila sa budget. Kung manoroy, suroy tanan. Di ba? Kung mag-outing, kuyog tanan. Minduta na kinabuhi. You will be the example
Ang imong kinabuhi, you are leaving a legacy. Pero sa may gikinahanglan nimo na to do it. The prosperity of the Lord. Kanang provision gikan sa Ginoo. The blessing of the Lord may atong gikinahanglan na mga igsoon. Dili aning kalibutan na. Nawa ha? Samtang ato nang gibuhat diri, nakadawat tag prosperity, atong gi-convert into good works. Nahimo ra tan dato sa good works. So, nganong giingon man si Ginoo, rich in good works. Unya, ready to distribute, sa ato pa na, kwarta gyud. Willing to communicate, willing ka maghatag. Kung nahitabo na sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, kaya mo siya nahitabo? Ang works na to, nahimo siyang treasure. Asa man na gitaguan. Daray. Verse 19. Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Hallelujah. Di man ni kaluwasan ang good works, pero mga kaigsunan, ingon sa Bible, makatigom ta para sa umaabot. Makatigom ta para sa atong kaugalingon, mga igsoon. Hangtod sa panahon nga kita makaambit na sa kinabuhing walay katapusan. Mao na ng panahon na nga ato nang maambit, mga igsoon, ang kanang kadaugan sa atong kinabuhi. Unya, naka-store na tag treasure hangtod sa pagdawat nato sa kinabuhing walay katapusan nga gihatag sa Ginoo. Kanindot naman anang kinabuhi ah. So samtang naa ta diri sa kalibutan, mga igsoon, ayaw jud palingla sa yawa. Kay iya jud kang tintalon, iya kang dadon dito sa iyang gusto. Kay mo offer sa na siya og prosperity kintahay, kayamanan kintahay, kalipay kintahay. Puro sa iya kintahay kay wa nay lahutay. Mugbo ra kay nag-abot, mga kaigsunan, sa imong kinabuhi. Unya igabot sa unahan, magpangaut na ka sa imong ulo, ngano man ibiya na siya, guba naman ka. Layo naman kas Ginoo, iya na kang biyaan. Pero pag ang Ginoo atong gisunod, mga igsoon, hantod na sa katapusan. Ubanan ta sa Ginoo, panalanginan ta sa Ginoo, gamiton ta sa Ginoo, daghan makadungog sa Ebanghelyo sa Ginoo, daghan maluwas, daghan mahatod nato dito sa gingarian sa Dios, mga igsoon. God will never stop providing prosperity for us because we know how to use it. Muna ay jug kalimot, mga igsoon. So kaning hitabua, mga igsoon, Paul challenges wealthy believers to use their resources wisely. Trust in God and invest in eternal treasures. It's a call to generosity, humility, and focus on what truly matters. Unsa magyud ni matter? Ha? Unsa may ni matter gyud sa atong kinabuhi? Kalag nga maluwas. Dihat na mo tutok. Ay mo kabalaka na inyong mga desire nga mga sakyanan, mga igsoon. Kay bawang Ginoo na. O kung ang Ginoo atong paistoryahon, maglisod bisag afford na. Mingon ba siya nga, nasa kadaghan anak kay mahal na. Mao na blessing ni, mga igsoon. But we should understand what matters most sa atong kinabuhi as a believer. Mao na nga, sa dihang panalanginan natas Ginoo, magmarcha ta, mga kaigsunan, let's spread the gospel of the Lord. Asa man taron mananom og liso sa Ebanghelyo, asa man ta? O, di mo lakaw ta. Kanindot, ana? Di ba? 1/4 of the members of the church will go. O, samtang ang nabilin diri, why problemas muwali kay mga disciples man? Muwali man pulong sa Ginoo gyud, di man usbon ang dagan sa simbahan. Yung sa asa man nimo usbon nga discipleship man. Diba? Samtang ang 1/4 nga bahin sa church, tuwa nag-church planting, asa man sila ron? Tuwa sa Europe. Wow, tuwa sa Europe. Mas dali man kung daghan ang mag-church planting kaysa usa. Inigadto ninyo, grupo na gud mo daan. Diba? Unya, puros mo dagko kay magazine. Magazine sa kayamanan ba?
Pag-abot dito, himo tayo mong program. Nya, since na tayo foundation, diha tamusod mga kaigsunan. We are the Agak Rescue Foundation. We are here to help the less fortunate children. Ang gobyerno, come here. We need you. Nagunaw na mga igsoon? Kaysa mo gamit ng gobyerno para ta makawali. Ipakita na to sa gobyerno that we are somebody in this world because we have Christ in us. Nung saan na pagkitabo, kung diri mismo, di na ito kaya pildihon atong kontra diri. O, sa may mga agenda sa imong utok karon. Di ba, para imo ra? Ilis din na. Ilis din na, ug agenda sa Ginoo. Unsa may reason giluwas ka? Unsa may reason gipuno kaniya sa iyang lawas? Then function. Dapat mo function ka. Stop thinking of your personal need. Because there is higher than that. And there is more important thing than that. Mauna siya ang mumatter gyud sa atong kinabuhi. So I hope nakasabot ani mga kaigsunan. Magpadayon tagisgot sa prosperity sa sunod Wednesday. And hoping that mapanday gyud ni atong kaugalingon. Kay kung wala ang Ginoo mga kaigsunan nga maoy muhatag sa ato ang prosperity, wa gyud tay ayo mga igsunan ning kalibutan. Every head bow. Every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this wonderful message that you have given to us. Please, Lord, allow each and every one to understand and to remember always, Lord, that without you we can do nothing. And how can we claim such victory kung imo nang gisulti daan nga without you we cannot do anything good? So please, Lord, help us not to claim the glory. Help us to give you back all the glory nga kung dili tungod nimo digyot mahitabo ang kadaugan sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa imong mga gipili nga mahimong part ani nga church. I pray, dear God, that you will strengthen them against all persecutions and against all the attacks of the unbelieving people. Sa mga gipamutang sa Ginoo sa among palibot, Lord, nga para pugnan mi sa paglampos sa among kinabuhi para malibre mi sa pagpangalagad nimo. Naagyo gipamutang ang yawa ni ana. So please help us, Lord, nga dili mi mapildi, dili mi malingla, dili mi mabira ngadto sa iyang dalan. Tabangi mi, Lord, nga magpabilin mi, nga maggamit gyud nimo. Nga makalakaw gyud mi nga libre ang among panahon. Lig-on ang among panlawas. Og baga ang among pamulsa para magamit na mo sa pagpasundayag sa imong ngalan ngadto sa bisan asa nga lugar, hilabi na sa Jerusalem nga imong gi-provide na mo, Lord. Thank you for all the resources that you allowed us to use and help us to use it properly, O Lord, according to your will. And help us, dear God, to show the difference. Kay daghan man ang gamit niini. But help us to show the difference nga lahi gyud ang mga Kristohano. Lahi ang among tumong. Ug salamat kay Lord sa opportunity to win souls. Lord, salamat sad sa altar call. Please bless your people. Nga moanhi sila with a pure heart. Help them to come with their true intention. Sa ilang pag-ampo, Lord, kinasing-kasing yun. Ug makapahimaya nimo. Salamat once again. And all these things we pray in Jesus' name. Amen. Amen. This is your time.